Armin at Mina Reyes. 5. 5 sila. Ang salitang iyon ay umalingaw sa loob ng maliit at malamig na silid, mas malakas pa kaysa sa ugong ng aircon. Hindi ito sinabi ng doktora, pero ito ang isinisigaw ng mga maliliit at kumukurap na tuldok sa itim at puting screen ng ultrasound. 5. Ang mga daliri ni Mina ay naniga sa pagkakahawak sa lailayan ng kanyang damit. Naramdaman niya ang unti-unting paggapang ng lamig mula sa kanyang batok pababa sa kanyang gulugod. Congratulations, Dra Reyes, sabi ni Dra. Corpus, pilit na pinapasigla ang kanyang boses, ngunit may bahid ng pag-aalangan na hindi nakaligtas sa pandinig ni Mina. Mukhang higit pa sa inaasahan ang naging resulta. You're carrying quintuplets. Quintuplets. Kambal 5. Nagsimulang umikot ang paningin ni Mina. Kanina lang, papasok siya sa Pag-asa Fertility Clinic na may ngiti sa labi, puno ng pag-asa. Sa wakas, pagkatapos ng ilang buwan ng mga gamot at procedures, may resulta na ang kanyang pagtulong. Ang nasa isip niya ay ang kalusugan ng kanyang ina, si Nanay Elena, na naghihintay sa kanilang maliit na bahay sa San Felipe. Ang perang matatanggap niya mula sa egg donation na ito ang tanging pag-asa nila para sa operasyon sa puso ng kanyang ina. Iyon ang kasunduan. Iyon ang ipinangako sa kanya ni Dra. Isabella Cruz, ang makinis at mukhang anghel na direktor ng klinika. Isang simpleng pagtulong na may katumbas na malaking biyaya. Pero, Doc T. Hirap na lumabas ang mga salita sa kanyang lalamunan. Ang sabi po egg donation lang. Paano po nangyaring nabuntis ako? Ang ngiti ni Dra. Corpus ay bahagyang nawala. Iniwas nito ang tingin at itinuon sa mga papel sa kanyang mesa. Nasa kontrata ang lahat ng iyan, Dra Reyes. Minsan, may mga complications talaga. Ang mahalaga, malusog ang 5 blessings na iyan. Blessings. Mga biyaya. Pero ang naririnig ni Mina ay hindi ang marahang tibok ng biyaya. Ang naririnig niya mula sa speaker ng makina ay isang mabilis, magulo, at nakakabinging tunog, 5 maliliit na puso na sabay-sabay tumitibok sa loob niya, parang 5 tambol na nagbabadya ng isang paparating na delubyo. Ang bawat tibok ay isang tanong. Ang bawat tibok ay isang patak ng takot. Nanginginig siyang tumayo matapos ang konsultasyon. Pakiramdam niya ay lumulutang siya habang naglalakad sa pasilyo ng klinika. Ang mga puting pader ay tila humahaba at lumiliit. Umupo siya sa isang bench sa hallway, sinusubukang pakalmahin ang sarili. Kailangan niyang mag-isip. Kailangan niyang maintindihan. Habang nakayuko at sapo ang kanyang noo, isang pamilyar na boses ang narinig niya mula sa di kalayuan. Isang nurse na madalas niyang nakikita, may kausap sa kanyang cellphone. Kinonfirm na. 5 nga. Grabe, di ba, mahinang tawa ng nurse. Yung teacher na taga-probinsya, siya yung surrogate. Ang may dala ng 5 para sa mga Devilla. Kay si Rafael Devilla. Malaki ang bayad sa kontrata, kaya dapat lang naalagaan niya yan. Basta't wag lang siyang papalpak, sigurado ang pera niya. Mahirap na, baka mamaya, kung anong isipin ng babae. Alam mo na, sinapupunang pinaparenta lang naman ang sa kanya. Sinapupunang pinaparenta. Wham for rent. Ang mga salitang iyon ay parang matatalim na bubog na tumusok sa puso ni Mina. Bawat pantig ay isang sampal. Biglang nanlabo ang kanyang paningin. Hindi dahil sa luha, kundi dahil sa bigat ng katotohanang biglang bumagsak sa kanya. Hindi ito pagtulong. Hindi ito donation. Isa itong transaksyon. Isa siyang kasangkapan. Ang kanyang katawan, ang kanyang sinapupunan, ay isang produkto na binayaran ng isang mayamang estranghero na nagngangalang Rafael Devilla. Ang imahe ni Dra. Isabella Cruz ay sumulpot sa kanyang isipan, ang malumanay nitong ngiti, ang mga mapanghikayat na salita, ang makapal na kontratang inilatag sa harap niya ilang buwan na ang nakalipas. Naalala niya ang sarili, desperada at litong-lito, nakatingin lang sa halaga ng perang nakasulat sa huling pahina. Ang numerong iyon ang katumbas ng buhay ng kanyang ina. Hindi niya binasa ang mga nakasulat sa maliliit na letra. Nagtiwala siya. Isa siyang guro, pero sa pagsusulit na ito ng buhay, bumagsak siya ng walang kalaban-laban. Dali-dali siyang tumayo, hindi na pinansin ang pagkahilo. Kailangan niyang umalis.
Kailangan niyang makalayo sa lugar na ito na amoy paglilinlang. Naglakad siya palabas ng klinika, walang direksyon, ang mga paa niya ay maisariling isip. Ang ingay ng Maynila ay lalong nakabibingi. Ang bawat busina ng sasakyan ay parang isang sigaw ng panunumbat. Pagdating niya sa kanyang maliit na inuupahang kwarto sa isang boarding house, hindi na niya napigilan. Isinuka niya ang lahat sa lababo, ang kaunting tinapay na inalmusal niya, ang tubig na ininom niya, at ang lahat ng kasinungalingang ipinain sa kanya. Nanginginig siyang napasandal sa pader, humahagulgol habang sapo-sapo ang kanyang tiyan na hindi pa naman halata. Mga anak ko di. Bulong niya sa hangin, ang unang pagkakataon na tinawag niya silang ganoon. Hindi sila produkto. Hindi sila kontrata. Sila ay mga piraso ng kanyang pagkatao, 5 buhay na walang kamalay-malay na nabuo mula sa isang kasunduan ng kasakiman at panlilinlang. Hindi niya sila ibibigay. Hindi niya hahayaang maging mga numero lang sila sa isang bank account ng isang CEO na hindi man lang niya kilala. Isang desisyon ang nabuo sa gitna ng kanyang takot at pighati. Isang desisyon na kasing lakas ng tibok ng 5 puso sa loob niya. Kinuha niya ang kanyang lumang bag at nanginginig ang mga kamay na inilagay ang ilang piraso ng kanyang damit. Kinuha niya ang natitirang pera mula sa paunang bayad na ibinigay sa kanya, ang perang naging mitsa ng lahat ng ito. Ito na lang ang natitira sa kanya. Ito na lang ang kakapitan niya. Gabi na nang makarating siya sa terminal ng bus sa Cubao. Ang bawat anino ay tila isang bantay mula sa klinika. Ang bawat estrangherong napapatingin sa kanya ay tila isang tauhan ng pamilya de Villa. Bumili siya ng tiket para sa huling biyahe papuntang Batangas. Sa kanyang pag-upo sa tabi ng bintana ng bus, niyakap niya ang kanyang sarili. Ang dating pag-asang dala niya papuntang Maynila ay napalitan ngayon ng isang mabigat na takot habang siya ay pauwi. Habang umaandar ang bus palayo sa kumikinang ngunit mapanlinlang na mga ilaw ng syudad, naramdaman ni Mina ang pag-vibrate ng kanyang mumurahing cellphone sa loob ng kanyang bulsa. Kinuha niya ito. Isang hindi rehistradong numero mula sa Maynila. Isang malamig na kuryente ang muling gumapang sa kanyang buong katawan. Sila na ito. Hinahanap na siya. Sa isang iglap, pinindot niya ang power button. Nagdilim ang screen. Pinatay niya ang nag-iisang koneksyon niya sa mundong gusto niyang takasan. Napahilik siya sa bintana, at doon, sa dilim ng gabi na tinatanglawan lang ng mga dumadaang poste ng ilaw, tuluyan ng bumuhos ang kanyang mga luha. Isang kamay niya ay mahigpit na nakahawak sa cellphone, ang isa naman ay protektadong nakapatong sa kanyang tiyan. Pauwi na siya. Tatakas siya. Itatago niya ang kanyang 5 munting sekreto, ang kanyang 5 tibok ng takot. Ang salitang problema ay isang bagay na kinasusuklaman ni Rafael de Villa. Sa mundo niya, ang mga problema ay hindi umiiral, mayroon lamang mga sitwasyon na nangangailangan ng agarang solusyon na kayang bilhin ng pera, impluwensya, o kapangyarihan. Ngunit ang boses sa kabilang linya ng kanyang private cellphone ay naghahatid ng isang problema. Anong ibig mong sabihin na nawawala siya, doktora? Tanong ni Rafael. Ang boses niya ay kasing lamig ng hangin na ibinubuga ng air conditioner sa kanyang penthouse office. Itinikom niya ang kanyang mga kamao sa ilalim ng malapad na mesa na gawa sa mahogany, habang ang mga miyembro ng board ng De Villa Holdings ay naghihintay sa kanyang senyas para magpatuloy sa presentasyon. Din, De Villa, sir, pasensya na po, nanginginig ang boses ni Dra. Isabella Cruz sa kabilang linya, may halong pagkataranta na ikinainis ni Rafael. Hindi po siya sumipot sa follow-up check-up niya kaninang umaga. Tinawagan namin pero hindi na makontak. Pinuntahan namin ang address na ibinigay niya, wala na po siya doon, sir. Umalis na raw po kagabi. Napapikit si Rafael. Isang ugat ang pumitik sa kanyang sentido. Ibinaba niya ang tingin sa folder na nasa ibabaw ng kanyang mesa. Nakasulat dito, project, here. Asset, Reyes. Para sa kanya, iyon lang ang babae, isang asset, isang sasakyan para sa pinakamahalagang proyekto ng kanyang buhay. At ngayon, ang asset ay nawawala. I'll handle this, mariin niyang sabi bago tuluyang patayin ang tawag. Tumingin siya sa kanyang mga board member. The meeting is over. Leave. Walang naglakas loob na magtanong. Mabilis silang nagsitayuan at lumabas ng silid, iniwan si Rafael sa katahimikan ng kanyang opisina na may tanawin ng buong Makati.
Kinuha niya ang folder at binuklat ito. Isang larawan ng isang simpleng babae na may mahiyain na ngiti ang nakadikit dito. Armina Reyes. Isang guro. Mula sa probinsya. Ang perpektong kandidato, malusog, walang bisyo, at higit sa lahat, nangangailangan ng pera. Perpekto para sa isang transaksyon na walang bahid ng emosyon. Ngunit habang tinititigan niya ang larawan, ibang mukha ang sumagi sa kanyang isipan. Isang mukha na mas pamilyar, mas maganda at mas mapanlinlang. Ang mukha ni Cassandra Montesillo. Naalala niya ang gabi, 2 taon na ang nakalipas. Si Cassandra, ang kanyang socialite na fiance, ay humahagulgol sa kanyang mga braso, sinasabing nawala ang kanilang anak. Isang pagkalaglag daw. Binuhos ni Rafael ang lahat, ang kanyang atensyon, ang kanyang yaman, ang kanyang pambihirang pag-aalala. Ngunit makalipas ang ilang buwan, nalaman niya ang katotohanan mula sa isang kaibigan. Walang sanggol. Walang pagkalaglag. Isa lang iyong masalimuot na kasinungalingan para pabilisin ang kanilang kasal at makuha ang tiwala ng kanyang ama. Ang sakit ng kataksilang iyon ang tumapos sa lahat. Iyon ang nagpatigas sa kanyang puso at nagtulak sa kanya na ituring ang pag-ibig bilang isang kahinaan at ang tiwala bilang isang bagay para sa mga tanga. Ibinagsak niya ang folder sa mesa. Galit. Iyon ang unang gumapang sa kanya. Galit dahil sa posibilidad na niloloko na naman siya. Marahil ang Armina Reyes na ito ay hindi kasing inosente ng itsura niya. Marahil isa itong planadong pagtakas para mangikil ng mas malaking pera. Isang pangingikil. Pumasok siya sa silid ng kanyang ama, na nasa kabilang bahagi lang ng penthouse. Si Don Alejandro de Villa, ang dating haligi ng kanilang imperyo, ay nakahiga na lamang sa isang hospital bed, na papaligiran ng mga makina. Ang dating makapangyarihang tinig nito ay isa na lamang mahinang bulong. Rafael, anak ti. Sabi ng matanda, bahagyang iminulat ang mga mata. Kamusta na ang pag-asa ng ating pamilya? Ang pag-asa. Ang tagapagmana. Ang huling kahilingan ng kanyang ama bago ito pumanaw. Ito ang dahilan kung bakit niya nilunok ang kanyang pride at pumasok sa kasunduang ito. Hindi niya kayang bigin ang kanyang ama. Everything is under control, Papa, pagsisinungaling ni Rafael, pilit na pinapakalma ang kanyang boses. Magiging maayos ang lahat. Paglabas niya ng silid, ang kanyang pag-aalala ay napalitan ng isang bakal na determinasyon. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang kanyang pinagkakatiwalaang private investigator, isang dating militar na kayang hanapin kahit ang anino. Marco, I have a job for you, sabi ni Rafael, walang anumang pag-aalinlangan. May isang babaeng kailangan kong mahanap. Her name is Armina Reyes. Dinala ko na sa email mo ang lahat ng impormasyon na mayroon ako tungkol sa kanya. I want you to use all our resources. Just don't care how much it costs. Find her. Now. Hindi na niya hinintay ang sagot ni Marco. Alam niyang gagawin nito ang lahat. Para kay Rafael, isa itong karera laban sa oras. Isang karera para sa kanyang legacy, para sa huling hiling ng kanyang ama, at para patunayan sa sarili na siya pa rin ang may kontrol. Hindi siya papayag na malinlang muli. Lumipas ang ilang oras na tila mga taon. Hindi siya mapakali. Nagpabalik-balik siya sa kanyang opisina, ang bawat tunog ng kanyang sapatos sa sahig na gawa sa marmol ay isang pagsukat sa kanyang lumalaking pagkainip. Gabi na nang muling tumunog ang kanyang private line. Si Marco. Sir, sabi ng investigador sa kabilang linya, ang boses ay kalmado at propesyonal. Nahanap na namin siya. Napatigil si Rafael. Humigpit ang hawak niya sa cellphone. Where? Ang buong pangalan niya ay Armina Salvador Reyes. Isang guro sa San Felipe National High School. Mayroon kaming address ng bahay ng kanyang ina sa San Felipe, Batangas. Doon siya umuwi. San Felipe, Batangas. Isang maliit na bayan sa tabi ng dagat. Ang layo sa mundo niya. Isang perpektong lugar para magtago. Ngunit walang lugar sa Pilipinas na hindi kayang abutin ng kanyang kapangyarihan. Tumingin si Rafael sa bintana, sa mga ilaw ng syudad na tila mga bituin sa kanyang paanan. Ang kanyang refleksyon sa salamin ay nagpakita ng isang lalaking may mga matang matalim at walang emosyon.
Isang sihi na handang gawin ang lahat para mabawi ang isang nawawalang key asset. Good, sabi ni Rafael, ang boses niya ay malamig na parang yelo. Ihanda mo ang sasakyan. We're going to Batangas. Ang San Felipe ay isang bayang tila nakalimutan ng oras. Ang hangin dito ay may amoy ng alat mula sa dagat at ng mga bulaklak ng kalatsutsi. Ang mga tao ay nagingitian sa daan, at ang pinakamalaking balita ay ang pagtaas ng presyo ng isda sa palengke. Sa loob ng halos 2 linggo, sinubukan ni Mina na isawsaw ang sarili sa pamilyar na agos ng buhay na ito, umaasang aanurin nito ang takot na patuloy na naninirahan sa kanyang dibdib. Ngunit ang takot ay may sariling buhay. Ito ay nasa likod ng bawat ngiti na ibinibigay niya sa kanyang ina, si Nanay Elena, habang inihahain ang almusal. Ito ay nasa bawat pag-iwas niya sa tanong ng mga kapitbahay kung bakit tila lumalaki ang kanyang tiyan. At higit sa lahat, ito ay nasa loob mismo ng kanyang katawan, isang palagian at lumalaking paalala ng kanyang pagtakas. Anak, sigurado ka bang okay ka lang? Tanong ni Nanay Elena isang umaga, habang pinapanood siyang sumuka na naman sa lababo sa kanilang kusina. Namumutla ka. Baka kailangan mo nang magpatingin sa doktor. Okay lang po, Nay, pilit nang umiti si Mina, pinupunasan ang bibig. Pagod lang po siguro sa biyahe. Isa na namang kasinungalingan. Ang koleksyon ng kanyang mga kasinungalingan ay dumarami, kasabay ng paglaki ng 5 buhay sa loob niya. Pumasok siya sa eskwelahan na may mabigat na kalooban. Ang pagtuturo ang tanging bagay na nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng normalidad. Sa harap ng kanyang mga estudyante, siya si Teacher Mina, hindi ang babaeng tumatakbo. Dito, sa loob ng classroom na may mga kupas na pader at sahig na semento, kaya niyang kalimutan ang lahat kahit sa ilang oras lang. Good morning, Teacher Mina, bati ng kanyang mga grade 5 students. Good morning, class, sagot niya, isang tunay na ngiti ang sa wakas ay sumilay sa kanyang mga labi. Nasa kalagitnaan siya ng pagpapaliwanag tungkol sa photosynthesis, nang magsimula ang isang hindi pamilyar na ugong mula sa labas. Isang mahinang bulungan ang gumapang sa kanyang mga estudyante. Ang ilan ay nagsimulang sumilip sa mga bintanang yari sa jealousy. Teacher, may mga kotse po, sabi ng isang bata sa harap. Ang gaganda, parang sa digilang, dagdag ng isa pa. Isang bahagyang inis ang naramdaman ni Mina. Class, focus here. Mamaya na yan. Ngunit ang ugong ay lumakas, na sinundan ng sunod-sunod na pagbukas at pagsara ng mga pinto ng sasakyan. Nagkaroon ng komosyon sa labas ng kanilang silid-aralan. Kahit ang ibang mga guro ay nagsisilabasan na sa kanilang mga classroom. Isang malamig na kaba ang biglang dumaloy sa mga ugat ni Mina. Hindi normal ang ganito sa San Felipe. Ang mga tunog na iyon, ang tunog ng kapangyarihan at yaman, ay hindi nabibilang dito. Hindi maaari. Bumukas ang pinto ng kanilang classroom. Ang kanilang punong guro, si Gen Santos, ay pumasok na namumutla at nag-aalala. Mina may bisita ka. Naghihintay sa labas. Bago pa man makasagot si Mina, isang anino ang tumakip sa liwanag mula sa pintuan. Isang lalaki ang pumasok. Matangkad. Nakasuot ng isang kulay abong suit na tila mas mahal pa sa buong budget ng kanilang eskwelahan. Ang kanyang sapatos ay makintab na parang salamin. Bawat hibla ng kanyang buhok ay nasa tamang lugar. Ngunit ang mga mata niya, ang mga matang iyon ang nagpatigil sa paghinga ni Mina. Malamig, matalim at puno ng otoridad na hindi pa niya nakikita kailanman. Walang duda. Ito ang lalaki mula sa pamilya de Villa. Armina Reyes, tanong ng lalaki, ang boses niya ay kalmado, ngunit may bigat na pumuno sa buong silid. Binaliwala niya ang 50 peres ng mga matang nakatitig sa kanya. Ang tanging tinitingnan niya ay si Mina. Nabitawan ni Mina ang hawak niyang yeso. Bumagsak ito sa semento at nabasag, ang tunog ay umalinggaw sa biglaang katahimikan. Sino po sila, kahit alam na niya ang sagot? I am Rafael de Villa, pagpapakilala niya. I believe we have an unfinished business. Pakiramdam ni Mina ay umikot ang buong classroom. Ang mga mukha ng kanyang mga estudyante ay nanlalabo. Ang lahat ng takot na sinubukan niyang ibaon sa loob ng 2 linggo ay biglang sumabog. Nandito na siya. Natagpuan siya. Wala po tayong dapat pag-usapan, mahinang sagot ni Mina, ang boses niya ay nanginginig.
Naramdaman niya ang protektibong pag-angat ng kanyang kamay patungo sa kanyang tiyan. Isang bahagyang pagkunot ng noo ang nakita ni Mina sa mukha ni Rafael, isang pahiwatig ng pagkainis. I think you're mistaken. We have a contract. Kailangan mong bumalik sa Maynila para tuparin ang napagkasunduan. Ang pagbanggit sa kontrata ang nagpaalab sa isang damdaming hindi inakala ni Mina na mayroon siya, galit. Isang galit na ipinanganak mula sa takot at pagiging isang ina. Hindi ako sasama sa'yo, mariin niyang sabi, mas malakas na ngayon. Tumingin siya sa mga mata nito, sinusubukang huwag magpakita ng anumang kahinaan. Ang kontratang sinasabi mo ay isang kasinungalingan. At ang mga dinadala ko hindi sila negosyo. Mga anak ko sila. Ang salitang "ti mga anak ko" ay lumabas na may bigat at katotohanan. Naramdaman niya ang paggalaw sa loob niya, na para bang sumasang-ayon ang 5 sa kanya. Tila nagulat si Rafael sa kanyang pagsagot, ngunit mabilis itong napalitan ng mas matinding lamig. Huwag nating gawing komplikado ito, Ina Reyes. You were paid. May obligasyon ka. Ang init ng dugo ay umakyat sa mukha ni Mina. Ang kahihiyan, ang takot, ang galit, lahat ay naghalo-halo. Pakiramdam niya ay nasusukol siya. Ang hangin ay naging mabigat at mahirap langhapin. Umalis ka na, bulong niya, habang nagsisimulang umikot ang kanyang paningin. Umalis na kayo, di. Ang mga gilid ng kanyang paningin ay nagsimulang magdilim. Ang boses ni Rafael ay tila nanggagaling sa malayo. Ang mukha ng kanyang mga estudyante ay naging mga malabong patsi ng kulay. Naramdaman niya ang pagbigay ng kanyang mga tuhod. Ang huli niyang nakita bago siya lamunin ng kadiliman ay ang pagbabago sa mukha ni Rafael, mula sa malamig na otoridad patungo sa biglaang pagkataranta. Nakita niya itong humakbang pasulong, ang mga kamay ay nakaunat para saluhin siya. Mina! At pagkatapos lahat ay naging itim. Ang pakiramdam ng isang babaeng walang malay sa kanyang mga braso ay hindi bago kay Rafael. Ngunit ang isang ito ay iba. Hindi ito ang magaan na bigat ni Cassandra na puno ng pagkukunwari. Ito ay isang solidong bigat, ang bigat ng isang tunay na tao, isang babaeng bumagsak dahil sa bigat ng emosyon. Tumawag kayo ng doktor, sigaw niya sa mga taong nakapaligid, ang kanyang boses ay puno ng otoridad na hindi sanay mabaliwala. Maingat niyang binuhat si Mina, ang ulo nito ay nakasandal sa kanyang dibdib. Ang amoy niya ay simple, amoy sabon at chalk. Hindi amoy mamahaling pabango. Habang dinadala niya ito palabas ng classroom, patungo sa kanyang sasakyan, naramdaman niya ang mga matang nakatitig sa kanya. Mga mata ng mga estudyante, mga guro, mga kapitbahay. Mga matang mapanghusga. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman ni Rafael na siya ang kontrabida. Dinala niya si Mina sa pinakamalapit na ospital sa bayan, isang maliit at simpleng gusali na malayong-malayo sa mga pribadong ospital na madalas niyang puntahan sa Maynila. Habang inaasikaso ng mga nurse si Mina sa loob ng emergency room, naiwan siyang nag-iisa sa pasilyo, ang kanyang mamahaling suit ay tila isang costume na hindi bagay sa lugar. Inis. Iyon ang nararamdaman niya. Inis dahil sa abala. Inis dahil sa drama. Inis dahil ang simpleng transaksyon ay nagiging isang masalimuot na problema. Kinuha niya ang kanyang cellphone para tawagan ang kanyang abogado, ngunit may isang bagay na pumigil sa kanya. Ang mga huling salita ni Mina bago siya mawalan ng malay, ang kontratang sinasabi mo ay isang kasinungalingan. Isang kasinungalingan? Impossible. Sidra. Isabella Cruz ay isa sa mga pinakarespetadong pangalan sa larangan ng fertility. Siya mismo ang nagrekomenda nito. Habang naghihintay, napansin niya ang bag ni Mina na naiwan sa sahig. Isang simpleng canvas tote bag walang pag-aalinlangan, kinuha niya ito. Kailangan niyang malaman kung sino talaga ang babaeng ito. Baka mayroon siyang makitang ebidensya ng kanyang plano, isang sulat, isang text message na nagpapatunay na ito ay isang uri ng pangingikil. Binuksan niya ang bag mga libro. Isang pulang ballpen. Isang pitaka na may lamang ilang daang piso at isang kupas na larawan ng isang matandang babae. At sa ilalim ng lahat, isang tumpok ng mga papel na lukot na lukot. Kinuha niya ito. Ito ang kopya ng kontrata. Umupo si Rafael sa isang plastik na upuan at sinimulang basahin ito. Sa pagkakataong ito, binasa niya ang bawat salita, hindi lang ang mga bahaging tinuro sa kanya ng kanyang abogado.
bilang kabayaran para sa donasyon. Sakaling magkaroon ng hindi inaasahang complications. Isang health and wellness compensation package. Ang mga terminolohiya ay malabo at puno ng mga legal jargon na idinisenyo para malito ang isang ordinaryong tao. Walang malinaw na salitang surrogacy o ipagpaparenta ng sinapupunan. Sa halip, ang ginamit ay mga salitang tulad ng key gestational arrangement at the fetal guardianship. Ngunit ang pinakanakaagaw ng kanyang pansin ay isang clause na nakasulat sa pinakamaliit na letra sa huling pahina. Ang donasyon ay maaaring, sa ilalim ng medikal na pangangailangan na idedetermina ng klinika, ay i-convert sa isang full-term gestational procedure. Isang pinto ang biglang nagbuka sa kanyang isipan. Isang pinto patungo sa isang madilim na posibilidad. Posible kayang. Kinuha niya ang kanyang cellphone at mabilis na tinawagan si Dra. Isabella Cruz. N. De Villa. May balita na po ba? Bungad agad ng doktora. Doktora, sabi ni Rafael, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may pahiwatig ng panganib. Nasa harap ko ngayon ang kopya ng kontratang pinirmahan ni Eva Reyes. Maaari mo bang ipaliwanag sa akin ang Section 4, Paragraph? Natahimik sandali si Dra. Isabella sa kabilang linya. Ay iyan po. Standard procedure lang po iyan, sir. Para proteksyonan ang lahat ng panig. Proteksyon, tanong ni Rafael, ang kanyang boses ay nagsimulang tumaas. O para linlangin ang isang desperadong babae para pumirma sa isang bagay na hindi niya lubos na naiintindihan? Sinabi niyo ba sa kanya, ng diretsahan, na siya ang magbubuntis para sa akin? Well, sir, ipinahiwatig namin na iyon ay isang posibilidad. Nag-aalang ang sagot ng doktora. Ipinahiwatig. Ang salita ay parang lason sa dila ni Rafael. So, hindi niyo sinabi. Pinirmahan niya ang kontrata sa pag-aakalang ito ay para sa egg donation, tama ba? Ang katahimikan sa kabilang linya ay sapat ng sagot. Biglang naintindihan ni Rafael ang lahat. Ang pagtakas ni Mina ay hindi isang uri ng pangingikil. Ito ay isang kilos ng desperasyon. Ang kanyang galit ay hindi para sa kanya. Ito ay galit ng isang taong niloko at ginamit. Katulad niya. In De Villa, I assure you. Huwag ka nang magsalita, putol ni Rafael, ang kanyang boses ay naging yelo. May tatawag sa iyo mula sa aking mga abogado. Ibinaba niya ang tawag. Kumuha siya ng litrato ng bawat pahina ng kontrata at ipinadala ito sa kanyang kaibigan na isa sa mga pinakamagaling na abogado sa bansa. Tingnan mo to, tell me how fraudulent this is. Ang sagot ay dumating sa loob lang ng ilang minuto. Rafe, this is a masterpiece of deception. Puno ng butas. Halatang ginawa para linlangin ang pipirma. Pwede itong mapawalang bisa sa korte. Sino ang biktima mo dito? Biktima. Iyon ang salita. Hindi siya ang biktima dito. Si Mina. Pareho silang biktima ng isang masalimuot na panlilinlang. Kasabay nito, lumabas ang isang doktor mula sa emergency room. N. De Villa. Gising na po ang pasyente. She's suffering from exhaustion and stress, pero stable naman siya at ang mga sanggol. Idiniin ng doktor ang salitang mga. Tumango si Rafael at dahan-dahang naglakad patungo sa pinto. Huminga siya ng malalim. Ang lalaking pumasok sa ospital na ito kanina ay isang galit na sihi na gustong bawiin ang kanyang key asset. Ang lalaking papasok sa silid na ito ngayon ay ibang-iba na. Binuksan niya ang pinto. Nakita niya si Mina na nakaupo sa kama, nakatingin sa bintana, ang mukha'y bakas pa rin ang takot. Nang makita siya nito, agad itong napaurong, ang mga matay puno ng pag-iingat. Isinara ni Rafael ang pinto sa likod niya. Tiningnan niya si Mina, hindi na bilang isang problema, kundi bilang isang babaeng nasadlak sa parehong kasinungalingan na minsan na ring sumira sa kanya. Mina, sabi niya, sa unang pagkakataon ay ginamit ang kanyang pangalan. Napatingin ito sa kanya, naghihintay ng isa na namang banta o utos. Ngunit ang lumabas sa bibig ni Rafael ay isang bagay na ikinagulat nilang dalawa. Kailangan nating mag-usap, sabi niya, ang kanyang boses ay walang bahid ng galit, kundi isang hindi pamilyar na tono ng pagsisisi. Sa tingin ko pareho tayong naloko. Ang mga salitang iyon, sa tingin ko pareho tayong naloko, ay nanatiling nakalutang sa hangin ng maliit na silid sa ospital.
Pinagmasdan ni Mina si Rafael. Nawala ang lamig sa mga mata nito, napalitan ng isang bagay na hindi niya mawari, isang pagkalito, marahil ay pagsisisi. Ngunit ang tiwala ay isang marupok na bagay, at ang sa kanya ay matagal nang nabasag. Ano nang ibig mong sabihin? Tanong niya, ang boses ay mahina pa rin ngunit matatag. Inilahad ni Rafael ang kontrata sa ibabaw ng kama. Binasa ko. Bawat salita. Dinisenyo ito para linlangin ka. At ako, sa sobrang pagtitiwala ko kay Dra. Cruz at sa kagustuhan kong magkaroon ng tagapagmana, naging bulag ako. Patawad. Patawad. Ang salitang iyon mula sa isang lalaking tulad niya ay mas nakakagulat kaysa sa kanyang pagdating. Napayuko si Mina, hindi alam kung ano ang dapat maramdaman. Isang bahagi niya ang gustong maniwala, gustong kumapit sa ideyang hindi lang siya ang biktima. Ngunit ang mas malaking bahagi niya ay pagod na at natatakot. Hindi na muna nila pinag-usapan ang tungkol doon. Pinayuhan ng doktor si Mina na magpahinga. Labagman sa kanyang kalooban, pumayag siyang manatili sa ospital ng gabing iyon, at laking gulat niya, hindi umalis si Rafael. Nanatili ito sa labas ng kanyang silid, nakaupo sa isang hindi komportabling upuan na parang isang bantay. Kinabukasan, iginiit ni Rafael na ihatid siya pauwi. Habang nasa biyahe, isang nakabibinging katahimikan ang namagitan sa kanila sa loob ng mamahaling sasakyan. Pagdating sa kanilang bahay, nagulat si Nanay Elena nang makita ang isang estrangherong kasama ng kanyang anak. Sino siya, anak? Tanong ng ina, puno ng pag-aalala. Bago pa makasagot si Mina, nagsalita si Rafael. Magandang araw po. Ako po si Rafael de Villa. Nandito po ako para siguraduhing nasa maayos na kalagayan si Mina. Ang kanyang tono ay magalang, isang bagay na hindi inaasahan ni Mina. Sa sumunod na mga araw, ang bayan ng San Felipe ay nagkaroon ng isang hindi pangkaraniwang residente. Hindi umalis si Rafael. Nag-check-in ito sa nag-iisang maliit na resort sa bayan at araw-araw, bumibisita siya sa bahay ni Mina. Hindi bilang isang sihi na nagbabanta, kundi bilang isang taong sinusubukang bumawi. Isang umaga, nakita niya itong inaayos ang butas sa kanilang bubong kasama ang isang lokal na karpintero. Kinahapunan, dala-dala nito ang mga gamot ni Nanay Elena mula sa bayan. Minsan, inabutan niya itong nakatitig sa dagat, ang mukha ay blanko, tila naliligaw sa isang mundong hindi kanya. Bakit mo ginagawa to? Tanong ni Mina isang hapon, habang pinapanood niya itong subukang magluto ng lugaw sa kanilang kusina, at halatang halata na hindi ito sanay. Napatingin si Rafael sa kanya, may mansa ng harina sa pisngi. Mayroon akong responsibilidad sa iyo at sa kanila, sabi niya, ang tingin ay bumaba sa tiyan ni Mina. Sa mga sandaling iyon, unti-unting gumuho ang pader na itinayo ni Mina sa paligid ng kanyang puso. Nakikita niya ang isang Rafael na iba sa una niyang nakilala. Isang lalaking nalilito, marahil ay nagsisisi at tiyak na nagsisikap. Isang kilig na matagal na niyang kinalimutan ang bahagyang kumiliti sa kanyang dibdib. Isang maliit na binhi ng pag-asa ang nagsimulang tumubo. Ngunit ang pag-asa ay madaling sirain. Isang hapon, habang nagpapahinga si Mina sa kanilang balkonahe, isang kulay pulang sports car ang humarurot at pumarada sa tapat ng kanilang bahay. Bumaba mula rito ang isang babaeng tila hinugot mula sa pabalat ng isang fashion magazine. Matangkad, balingkinitan, nakasuot ng mga damit na sigaw ang presyo, at may mga matang matalim na tila kayang tumunaw ng bakal. So, ito pala ang pugad na pinagtataguan mo, Rafe, sabi ng babae, ang boses ay puno ng pang-uyam habang papalapit ito sa bahay. Si Cassandra Montecillo. Lumabas si Rafael mula sa loob ng bahay, ang mukha ay agad na naging kasing tigas ng bato. Cassandra, anong ginagawa mo dito? What am I doing here? Tumawa si Cassandra, isang tawang walang kagalakan. Hinahanap ka, of course. Ang buong Maynila, hinahanap ka. Ang papa mo, nag-aalala. At ikaw, nandito lang pala, naglalaro ng bahay-bahayan kasama ang sino to. Itinuon ni Cassandra ang kanyang mapanuring tingin kay Mina, mula ulo hanggang paa, na maihalong pandidiri. Napatayo si Mina, ang kamay ay agad na napapunta sa kanyang tiyan. Ang babaeng ito ang sagot sa maraming tanong. Siya ang nakaraan ni Rafael. Umalis ka na, Cassandra, mariing sabi ni Rafael, humaharang sa pagitan nilang dalawa. Ngunit hindi nagpatinag si Cassandra.
Lumapit pa ito, ang mga mata ay nakapako kay Mina. So, ikaw pala yung kabit. Ang surrogate. Ang incubator. Bawat salita ay isang lason. Magkano? Magkano ang ibinayad sa'yo ni Rafael para ipagbuntis ang anak na hindi mo naman kayang buhayin? Tell me. Baka kaya kong doblehin para lang mawala ka na sa buhay namin. Ang mga salita ay tumama kay Mina na parang mga suntok. Ang kahihiyang sinubukan niyang kalimutan ay bumalik ng buong lakas. Ang mga kapitbahay ay nagsisimula ng sumilip mula sa kanilang mga bintana, naakit ng eskandalo. Tigilan mo yan, Cassandra, sigaw ni Rafael, ang galit ay malinaw na sa kanyang boses. Bakit, Rafe? Nagsasabi lang ako ng totoo, lumingon si Cassandra kay Rafael. Ano to? Charity case. Nagsawa ka na ba sa mga babae sa syudad kaya humanap ka ng probinsyanang madaling mauto? Isipin mo ang pangalan ng pamilya natin. Anong sasabihin ng mga tao? Na ang isang Devilla ay pumatol sa isang hamak na guro. Hindi siya hamak na guro, ang boses ni Rafael ay dumagundong. Hinawakan niya ang kamay ni Mina, isang kilos na ikinagulat nilang lahat, pati na si Mina mismo. She is the mother of children. At mas may dignidad siya sa kalingkingan niya kaysa sayo sa buong pagkatao mo. Natigilan si Cassandra, ang kanyang mukha'y na puno ng pagkamuhi. Ang eksena ay nag-iwan ng lamat sa hangin. Hindi pa tayo tapos, Rafael, siyang sabi ni Cassandra, bago matalim na tumingin kay Mina. At ikaw, mag-ingat ka. Hindi mo alam kung anong pinasok mo. Pagkasabi nito, tumalikod siya, nagmartsa pabalik sa kanyang kotse at pinaharurot ito paalis, nag-iwan ng alikabok at tensyon. Naiwang nanginginig si Mina. Ang paghawak ni Rafael sa kanyang kamay ay mainit pa rin, ngunit ang kanyang mundo ay muling gumuho. Ang munting binhi ng pag-asa na nagsimulang tumubo ay nyurakan. Ang mga tingin ng kanilang mga kapitbahay ay masakit. Ang kanyang simpleng buhay sa San Felipe ay tuluyan ng nasira. Gabi na, sa opisina ng Pag-asa Fertility Clinic sa Maynila, sinagot ni Dra. Isabella Cruz ang isang tawag. Yes, tita, sabi ni Cassandra sa kabilang linya, ang boses ay puno ng galit. Nandito nga siya. At mukhang seryoso na talaga siya sa babaeng iyon. He chose her over me. Kumalma ka, iha, sagot ni Dra. Isabella, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may pahiwatig ng kasamaan. Lahat ay ayon sa plano. Ang pagdating mo doon ay magdudulot ng stress sa kanya. At alam mo ba kung anong nangyayari sa isang buntis kapag na-stress? Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Dra. Isabella habang nakatingin sa kalendaryo. Malapit na. Handa na ba ang mga tauhan mo? Handa na, tita. Hinihintay na lang ang senyas mo. Good. Hintayin ninyo ang tamang pagkakataon. Kapag nagsimula na siyang manganak, doon kayo kikilos. Bumalik sa San Felipe, matapos ang nakakabinging katahimikan na iniwan ni Cassandra, biglang napahawak si Mina sa kanyang tiyan. Isang matinding kirot, isang paninikip ang bigla niyang naramdaman. Napasigaw siya sa sakit. Mina! Anong nangyayari? Nagpanik si Rafael, agad siyang inalalayan. Ang sakit di. Hirap niyang sabi habang isa na namang pulikat ang dumaan. Masyado pang maaga. Hindi pa ito ang oras. Habang karga-karga siya ni Rafael patungo sa sasakyan, napansin nito ang isang van na walang plaka na nakaparada sa di kalayuan. Sa loob, dalawang lalaki ang nagmamasid, ang kanilang mga mukha'y walang emosyon. Itinaas ng isa sa kanila ang kanyang cellphone. Boss, mukhang nagsisimula na. Ang stress, ang sigawan, ang kahihiyan. Lahat ay nagtulak sa kanyang katawan sa bingit. Ang pain ng panganganak ay nagsisimula na. At sa dilim, ang mga buitre ay naghihintay na. Ang sigaw ni Mina ay parang isang punyal na tumusok sa puso ni Rafael. Sa isang iglap, nawala ang sihi na sanay sa mga board meeting, ang natira ay isang lalaking natataranta, na nakakaramdam ng isang uri ng takot na hindi pa niya naramdaman kailanman. Hold on, Mina, hold on, sabi niya, habang maingat ngunit mabilis niyang isinasakay si Mina sa backseat ng kanyang SUV. Dadalhin kita sa ospital. Ang bawat pulikat na dumadaan sa katawan ni Mina ay isang dagok sa kanya. Ang mukha nitong namimilipit sa sakit ay isang imaheng susunog sa kanyang isipan. Habang mabilis niyang pinaandar ang sasakyan,
ang kanyang mga mata ay hindi mapakali, lumilipat mula sa daan patungo sa rearview mirror. At doon niya nakita. Ang puting van na walang plaka na kanina nakaparada lang ay umaandar na rin, bumubuntot sa kanila. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa kanyang gulugod. Hindi ito nagkataon lang. Ang pagdating ni Cassandra, ang biglaang paghilab ng tiyan ni Mina, at ngayon, ang van na ito. Lahat ay konektado. Isang bitag. Mina, makinig ka sakin, sabi niya, sinusubukang panatilihing kalmado ang kanyang boses sa kabila ng tumitinding kaba. Kailangan mong maging matatag. May sumusunod sa atin. Tumingin si Mina sa kanya, ang mga matay puno ng sakit at takot. Sino? Hindi ko alam. Pero hindi ko sila hahayaang saktan ka. Mas lalo niyang inapakan ang silinyador. Ang makina ng ACGU ay umugong habang mabilis nilang tinatahak ang makitid na kalsada ng probinsya. Ang mga puno ng niyog sa magkabilang gilid ay naging mga malabong guhit. Ngunit ang van sa likuran ay hindi nagpapahuli. Kinuha ni Rafael ang kanyang cellphone at mabilis na pinindot ang numero ni Marco, ang kanyang private investigator. Marco, I need backup. Now, sigaw niya sa telepono, habang ang isang kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Nasa San Felipe kami, papuntang bayan. May isang puting van na sumusunod sa amin, walang plaka. I think they're after Mina. She's in labor. I'm sending you my location. Bilisan nyo. Copy, sir. On our way. Sa gitna ng sakit, hinawakan ni Mina ang braso ni Rafael. Ang paghawak na iyon ay nagbigay sa kanya ng kakaibang lakas. Ito na ang sandali. Walang atrasan. Ang pinaglalabanan niya ngayon ay hindi lang isang kontrata o pangalan ng pamilya. Buhay. 5 maliliit na buhay at ang ina ng mga ito. An event via con. Sigaw niya, ang mga salita ay halo-halong Tagalog at Vietnamese dahil sa tindi ng emosyon. Agad niyang iwinasto ang sarili, bumalik sa wika nila. Hindi ko hahayaang may manakit sa inyo. Pangako. Isang matalim na liko ang kanyang ginawa, pumasok sa isang mas maliit na daan na alam niyang patungo sa likod ng ospital. Umiinit ang mga gulong. Ang van sa likuran ay sumunod, mas agresibo na ngayon, sinusubukang i-corner sila. Kumapit ka, Mina. Sa isang desperadong kilos, biglang inapakan ni Rafael ang preno. Ang ACGU ay umiskid. Ang van sa likuran, na hindi inaasahan ang biglaang paghinto, ay hindi nakaiwas. Isang malakas na kalabog ang yumanig sa kanila. Ang likod ng ACGU ay nayupi, ngunit ang makina ay umaandar pa rin. Ang van naman, ang unahan ay wasak at umuusok. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Rafael. Muli niyang pinaharurot ang sasakyan, iniwan ang mga naguguluhang lalaki sa loob ng nasirang van. Ilang sandali pa, tanaw na niya ang ilaw ng ospital. Kasabay nito, ang tunog ng mga sirena ay nagsimulang marinig sa di kalayuan. Ang tulong ay dumarating. Itinigil niya ang sasakyan sa mismong pasukan ng emergency room. Agad siyang bumaba at binuhat si Mina palabas. Tulong! Manganganak siya, sigaw niya. Mabilis na rumesponde ang mga nurse at doktor. Isang stretcher ang agad na inilabas. Habang inililipat si Mina, hinawakan nito ang kamay ni Rafael. Rafael T. Bulong niya, ang hiningay putol-putol. Ang mga anak natin. I'm here, Mina. Hindi ako aalis, sagot niya, hinawakan ng mahigpit ang kamay nito hanggang sa tuluyan na itong ipasok sa loob. Kasabay nito, dumating ang mga sasakyan ng kanyang security team. Si Marco ay tumakbo palapit sa kanya. Sir, okay lang po kayo. Nahuli na po namin yung mga lalaki sa van. Aamin daw sila kung sino ang nag-utos sa kanila. Ngunit hindi na iyon ang mahalaga kay Rafael sa sandaling ito. Ang tanging mahalaga ay nasa likod ng saradong pinto ng delivery room. Ang mga oras ay dumaan na parang mga segundo at taon. Nagpabalik-balik siya sa pasilyo, ang puso niya ay kumakabog ng mas mabilis pa kaysa noong hinahabol sila. Bawat sigaw na maririnig niya mula sa loob ay parang isang kutsilyong humihiwa sa kanya. Pagkatapos ng tila isang kawalang hanggan, bumukas ang pinto. Isang doktor na pagod ang lumabas. N. De Villa. Doc, kamusta sila? Halos hindi makapagsalita si Rafael. It was a very difficult procedure, sir.
Quintuplets, premature. We delivered them all. Pero ang paghinto ng doktor ay nagpatigil sa pagtibok ng puso ni Rafael. Pero ano, Doc? Sabihin niyo sa akin. The babies are alive, but very weak. Nasa incubator silang lahat. Si Enrique. Si Imas Reyes, she lost a lot of blood. Ginagawa namin ang lahat, but her condition is very critical. Napasandal si Rafael sa pader, ang kanyang mga tuhod ay biglang nanghina. Ang tagumpay sa kalsada ay napalitan ng isang mas malaking laban sa loob ng ospital. Bigla, isang nurse ang nagmamadaling lumabas mula sa delivery room, ang mukha'y puno ng pag-aalala. Hindi ito tumingin sa doktor. Tumingin ito ng diretso sa kanya. Sir, sabi ng nurse, ang boses ay nanginginig. Kailangan po namin kayo. Ang pasilyo patungo sa neonatal intensive care unit ay tila ang pinakamahabang nilakaran ni Rafael sa buong buhay niya. Bawat hakbang ay mabigat. Ang mga salita ng nurse, kailangan po namin kayo, ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Sa likod ng isang makapal na salamin, nakita niya sila. 5 maliliit na inkubator na nakahanay. Sa loob ng bawat isa, isang napakaliit na nilalang, puno ng mga tubo at wire. Ang kanyang mga anak. Napakaliit, napakarupok. Isang paghinga lang ay tila kayang tumangay sa kanila. Sir, sabi ng isang nurse sa tabi niya. Si Imes Reyes po, hindi pa rin stable. Pero kailangan po ng mga bata ang skin-to-skin contact. Ang init po ng magulang ang makakatulong sa kanila na lumaban. Walang pag-aalinlangan tumango si Rafael. Pinaghubad siya ng kanyang pang-itaas at pinasuot ng hospital gown na nakabukas sa dibdib. Isa-isang inilabas ng mga nurse ang mga sanggol mula sa inkubator at maingat na inilagay sa kanyang dibdib. Ang unang sanggol ay napakagaan, halos hindi niya maramdaman. Ngunit ang init ng munti nitong katawan laban sa kanyang balat ay parang isang apoy na biglang nag-alab sa kanyang puso. Sinundan ito ng isa pa, at isa pa, hanggang sa ang kanyang dibdib ay napuno ng kanyang 5 maliliit na anak. 5 maliliit na tibok ng puso ang naramdaman niya laban sa kanya. At doon, sa gitna ng mga ugong ng makina at amoy ng antiseptic, umiyak si Rafael de Villa. Hindi iyak ng kalungkutan, kundi iyak ng isang damdaming hindi niya alam na kaya niyang maramdaman. Isang pag-ibig na dalisay, walang kondisyon at napakalaki. Lalaban tayo, mga anak, bulong niya. Lalaban tayo para sa mama niyo. Mina. Nagising si Mina sa isang puting-puting mundo. Ang unang naramdaman niya ay ang sakit, isang mapurol na kirot sa kanyang buong katawan. At pagkatapos ang kawalan. Ang bigat sa kanyang tiyan ay nawala. Ang mga anak ko, iyon ang unang salitang lumabas sa kanyang bibig, ang boses niya ay halos isang bulong. Isang kamay ang humawak sa kanya. Si Rafael. Ang mukha nito ay pagod, may mga anino sa ilalim ng mga mata, ngunit ang mga matang iyon ay puno ng isang bagong init. They are fighting, Mina, sabi niya, ang kanyang boses ay malumanay. 5 maliliit na mandirigma. At hinihintay kanila. Sa sumunod na mga araw at linggo, ang ospital ang naging mundo nila. Ang bawat maliit na pagbabago sa timbang ng mga sanggol, bawat pagbaba ng pangangailangan nila sa oxygen, ay isang malaking tagumpay na kanilang ipinagdiriwang ng magkasama. Habang unti-unting lumalakas ang katawan ni Mina, lumalakas din ang isang hindi nakikitang ugnayan sa pagitan nilang dalawa. Doon din niya nalaman ang lahat. Si Marco, ang investigador ni Rafael, ay nag-ulat na si Dra. Isabela Cruz ang utak ng lahat. Ang motibo, paghihiganti para sa kanyang pamangkin na si Cassandra, at ang planong ibenta ang mga sanggol sa mga illegal na adoption market sa ibang bansa. Si Cassandra ay kasabwat sa pagbibigay ng impormasyon. Pareho silang nahaharap ngayon sa mabibigat na kaso. Isang hapon, habang magkatabi silang nakatayo sa harap ng mga inkubator, pinagmamasdan ang kanilang 5 anak na mahimbing na natutulog, nagsalita si Rafael. Kailangan na natin silang pangalanan, sabi niya. Ngumiti si Mina. May naisip na ako. Itinuro niya ang pinakamaliit na babae. Siya si Pag-asa. Hope. Itinuro niya ang pinakamalakas na lalaki. Siya si Lakas. Strength. Isa-isa niyang pinangalanan ang mga ito, mga pangalang sumisimbolo sa kanilang pinagdaanan, bituin, star, laya, freedom, at tumingin siya sa huling sanggol,
isang lalaki na may mukha ni Rafael. Siya si Rafaelito. Napatingin si Rafael sa kanya, ang kanyang mga mata ay nag-uumapaw sa emosyon. Mina, di. Rafael, putol ni Mina. Salamat. Para saan? Sa hindi pagsuko sa kanila at sa akin. Humarap si Rafael sa kanya. Walang ibang tao sa paligid, tanging sila lang at ang marahang tunog ng mga makina na nagpapatunay na ang kanilang mga anak ay buhay. Mina, sabi niya, ang kanyang boses ay halos pabulong. Nang una kitang hinanap, ang habol ko ay isang tagapagmana. Isang obligasyon. Pero ngayon ang nakikita ko lang ay ang pamilya ko. Hinawakan niya ang mga kamay ni Mina. Walang sing-sing. Walang mamahaling regalo. Tanging ang init lang ng kanyang mga palad. Hindi ko maibabalik ang sakit na naidulot sa iyo ng lahat ng ito. Pero maipapangako ko ang bukas, sabi niya. Hayaan mo akong maging ama sa mga anak natin, Mina. Hayaan mo akong maging asawa mo. Buin natin ang pamilyang ito ng tama. Tumulo ang luha sa mga mata ni Mina. Hindi na luha ng takot o sakit, kundi luha ng kaligayahan. Isang luha na naghugas sa lahat ng pait ng nakaraan. Tumango siya. Epilog, 3 taon makalipas. Ang bahay ay isang masayang gulo. Isang malaking bahay ito na may malawak na hardin, nakatayo sa isang lugar sa pagitan ng San Felipe at Maynila, isang perpektong halo ng dalawang mundo. Ang halakhak ng mga bata ang pinakamagandang musika sa loob nito. Si Rafaelito ay sinusubukang akyatin ang likod ng kanilang golden retriever. Si Lakas ay nagtatayo ng tour gamit ang mga building blocks na agad namang sinisira ni Laya. Si Bituin naman ay tahimik na nagdodrawing sa isang sulok. Papa, sigaw ni Pag-asa, ang pinakamaliit ngunit pinakabibong prinsesa, habang tumatakbo papalapit kay Rafael, hawak ang isang libro. Read po. Napangiti si Rafael. Ibinaba niya ang kanyang laptop kung saan niya tinatapos ang isang business report. Binuhat niya si Pag-asa at ikinandong. Wala na ang sihi na may suot na suit. Ang naroon ay isang ama na nakasuot ng simpleng t-shirt at shorts na may bahid pa ng ketchup sa braso. Mula sa kusina, lumabas si Mina, dala ang isang tray ng merienda. Ang kanyang ngiti ay payapa at masaya. Lumapit siya kay Rafael at binigyan ito ng isang mabilis na halik. Si Nanay Elena, na malusog na ngayon matapos ang matagumpay na operasyon, ay masayang nanonood mula sa kanyang rocking chair. Mula sa mga durog na piraso ng panlilinlang at sakit, bulong ni Rafael kay Mina habang nakatingin sila sa kanilang 5 anak. 5 bituin ang sumikat, dugtong ni Mina, isinandal ang kanyang ulo sa balikat ni Rafael. Hindi para magmana ng isang imperyo, kundi para maging gabay sa isang pag-ibig na sa wakas ay nakahanap ng tahanan. At sa gitna ng masayang hiyawan at tawanan, alam nilang pareho na ang kanilang kwento ay hindi tungkol sa isang perpektong simula, kundi tungkol sa isang magandang katapusan na sila mismo ang nagtayo, ng magkasama. At dito nagtatapos ang makulay na kwento ni Mina at Rafael, at ang pagsikat ng kanilang 5 munting bituin. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa iyo, mahal naming tagapakinig, sa iyong paglalakbay kasama namin sa bawat kabanata. Ang pagsulat ng kwentong ito ay isang emosyonal na paglalakbay din para sa akin. Naramdaman ko ang takot at pag-asa ni Mina, ang galit at pagsisisi ni Rafael, at ang bawat tibok ng puso ng 5 buhay na kanilang pinaglaban. Ang kwento ni Mina at Rafael ay isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi palaging nagsisimula sa isang perpektong paraan. Minsan, ito ay nabubuo mula sa mga pagkakamali, nasisira ng mga kasinungalingan, ngunit muling pinagtitibay ng pagpapatawad at walang sawang pag-asa. Ito ay isang testamento na ang isang pamilya ay hindi lamang tungkol sa dugo, kundi tungkol sa pagpiling manatili, lumaban at maghilom ng magkakasama. Sana, sa pagtatapos ng kwentong ito, baunin ninyo ang aral na kahit sa pinakamadilim na gabi ng ating buhay, palaging may sisikat na bituin ng pag-asa, at ang pinakamalaking yaman sa mundo ay ang pamilyang ating binubuo at minamahal. Ngayon, nais kong marinig ang iyong saloobin. Anong aral ang iyong natutunan? Aling bahagi ng kanilang kwento ang pinakatumatak sa iyong puso? E-comment mo lang sa ibaba. Hanggang sa ating muling pagkikita sa susunod na kwento. Ito po ang inyong abang lingkod na manunulat, buong pusong nagpapasalamat.